Alam nyo ba, isang lalaking waiter ang pinatayo ng 2 oras matapos tawagin niya ang isang bading na sir? Mukha kang lalaki, hindi ka mukhang babae. Bakit ka nagalit nung tinawag ka ng mga tao sa paligid mo na sir? Mukha ka naman talagang sir. Sa itsura na yan, mapagkakamalan bang ma'am yan, ha? Doon lang ho tayo sa katotohanan. Pasensya na pero hindi ho talaga siya mukhang babae. Tanungin mo muna ang sarili mo. Kamis-mis ba talaga ang mukha mo? Or ang kulgit ka sa nawong? Diba? Mag-demand ka ng miss, wala pa niyang problema. Pero paano yan siya kung sa first glance pa lang, naubarako ka? Tapos ano gina-expect mo? Ha? Gina-expect mo na lahat ng mga tao sa palibot mo, responsibilidad nila na pag-aralan ang pronoun mo? Kung mag-demand ka ng karapatan na respetuhin ka at i-acknowledge ka ng mga tao sa palibot mo, maiintindihan ko yan dahil karapatan mo yan, deserve mo yan. Pero yung mag-demand ka na iba responsibilidad mo sa mga tao sa palibot mo na pag-aralan nilang LGBT kay LGBT ka, nasaan ang utak mo? Ano ka? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kontrobersyal na insidente na kinasasangkutan ng LGBTQ member na si Jude Bacalso, at ang isang waiter na di umano'y pinahiya sa harap ng maraming tao. Ano nga ba ang nangyari at bakit marami ang nagalit sa kanya? Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Marami ang napakunot noo at nagalit nang kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Jude Bacalso, isang miyembro ng LGBTQ community at isa din na writer. Ayon sa mga saksi, pinatayo ni Jude ang waiter sa kanyang harapan ng 2 oras matapos siyang tawaging sir. Ang insidente ay naganap noong July 21, bandang alas 6 ng hapon. Naganap ang isang insidente sa Ayala Center sa Cebu City. Ayon sa isang netizen na nakasaksi, kasama ni Jude ang kanyang mommy nang mapansin nila ang waiter na tila namumutla habang nakatayo sa harap ni Jude. Inakala ng saksi na may-ari ng restaurant si Jude, kaya hindi nila agad pinansin ang insidente. Nang magtanong ang saksi sa waiter, nalaman nila na napag-alitan ito ni Jude dahil tinawag siyang sir. Humantong pa nga ito sa panic attack ng waiter sa staff room. Sinubukan ng management at ng ibang empleyado na pakiusapan ang customer, ngunit ito'y hindi nakinig. Nagsorry na rin ang waiter at ang mga empleyado, ngunit hindi pa rin niya pinaalis ang waiter. Lumabas sa social media ang iba't ibang opinyon ukol sa insidente. May mga nagsasabing mali ang ginawa ng customer at hindi nararapat na parusahan ang waiter dahil lamang sa maling paggamit ng pronoun. Mayroon ding nagpaalala na ang customer ay hindi laging tama, lalo na kung ito'y nagiging mapang-abuso na. Nang malaman ito ng mga tao, marami ang nagalit at nainis sa inasal ni Jude. Isa na rito si OG Diaz, isang kilalang talent manager at showbiz insider. Sa kanyang social media post, binanatan ni OG si Jude dahil sa tila sobrang reaksyon nito. Ayon kay OG, dapat ay nagpakita ng pruweba si Jude na babae siya, tulad ng birth certificate na nagpapakita ng gender bilang female, kung nais niya na siya ay tawagin na mom. Nainsulto ka kasi, nakaayos babae ka, pero hindi mo na-achieve na tawagin kang, ma'am. Ganon naman pala na babae ang tingin mo sa sarili mo, edi sana, pinakitaan mo ng pruweba na magpapatunay na babae ka talaga bukod sa pagpapakita ng keps. Katulad kunwari ng birth certificate, ipakita mo na female ang nakalagay sa gender mo doon, para mas maintindihan ka ng waiter kung saan nanggagaling yung ngit-ngit mo. Nagdesisyon kang ibahin ang pagkatao mo, tapos ang gusto mo, mag-adjust lahat ang mga tao sa pagbabago mo ng anyo, agad-agad. Di ba pwedeng dahan-dahan lang ate? Tutal, ikaw naman ang nagdesisyong magbago ang takbo ng pagkatao mo. Entitled ka naman masyado, te. Nagsorry na nga yung waiter, di pa rin sapat at pinatayo mo pa talaga ng 2 oras. Gusto mong maging proud ang LGBTQ community sa'yo, paano? Itsura mo lang ata nagbago,
Sana, idinamay mo na rin pati pagkatao mo para mabitbit mo kahit saan ka dumayo. Gusto mo pa irelin ang gender sensitivity ng mga tao sa LGBTQ community, pero hindi ka naman sensitive sa nararamdaman ng ibang tao. Pag ang tao, nag-sorry na, patawarin mo na. Huwag mo nang big deal ang isang sitwasyon na ikaw mismo, kaya mong solusyonan, ayaw mo lang. Huwag ka nang maging initials ng asawa ni Regine Velasquez. Sa huli, tinapos ni OG Diaz ang kanyang mensahe sa pagsasabing dapat maging maingat si Jude Bacalso sa kanyang mga aksyon at bigyan ng pagpapatawad ang waiter na nagkamali. Gayunpaman, tinanong si Bacalso ng isang citizen kung bakit pinaparusahan ang waiter, at sinabi sa kanya na kausapin ang waiter para malaman ang buong kwento. Dahil sa viral post, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang opinyon. Marami ang nagsabi na hindi tama ang ginawang parusa, lalo na't ang waiter ay sumusunod lamang sa training at policies ng restaurant. Ang reaksyon ng mga tao ay nagdulot ng diskusyon tungkol sa tamang pagtrato sa mga service staff at sa mga karapatan ng LGBTQ community. Ang ilang miyembro ng LGBTQ community ay nagpahayag din ng kanilang opinyon. Ayon sa kanila, hindi tama na gamitin ang insidente para husgahan ang buong komunidad. Ang insidente ay nagdulot din ng takot na maaaring magdulot ng higit pang diskriminasyon laban sa LGBTQ community. May ilan ding nagsabi na ang insidente ay nagpapakita ng maling paggamit ng kapangyarihan. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang restaurant kung saan nangyari ang insidente. Ayon sa kanila, nakausap na nila ang waiter at si Jude. Humingi sila ng paumanhin sa kanilang mga customer at sinabing walang lugar ang diskriminasyon sa kanilang establishmento. Inihayag din nila na ang insidente ay hindi katanggap-tanggap at pinapaalalahanan ang kanilang mga staff na tretuhin ng may respeto ang lahat ng customer. Ang insidenteng ito ay nagsilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng respeto at pag-unawa sa bawat isa, anuman ang kasarian o sexual orientation. Sa pag-usbong ng mga isyu tulad nito, mahalagang magpatuloy ang edukasyon at kamalayan upang maiwasan ang diskriminasyon at pang-aabuso sa lahat ng sektor ng lipunan. Sa ating lipunan, mahalaga ang pagrespeto sa gender identity ng bawat isa. Ang maling paggamit ng pronoun ay maaaring magdulot ng discomfort o sakit sa damdamin ng isang tao. Gayunpaman, dapat ding tandaan na ang paggalang ay dapat magmula sa magkabilang panig hindi lamang sa customer kundi pati na rin sa mga empleyado. Ano ang mga aral na natutunan natin mula sa insidenteng ito? Una, ang pagrespeto sa gender identity ay isang mahalagang aspeto ng pagtrato sa kapwa. Pangalawa, ang pagiging customer ay hindi nagbibigay sa atin ng karapatang maging mapang-abuso. At pangatlo, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang komunikasyon at pangunawa upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Ang insidenteng ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may tungkuling magpakita ng respeto at pangunawa sa iba. Sir! Sir? Are you insulting me? Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!